Ibinenta ko ang kaisa-isang lupang pamana ni inay para sagipin siya sa pagkakautang. Akala ko, sapat na ang lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Pero sa gabing ito, habang yakap niya ang babaeng tinuring kong parang tunay na kapatid, narinig ko ang halakhak na dumurog sa aking mundo. Hindi lang pala puso ko ang gusto nilang patayin, pati na rin ang kinabukasan ng anak kong si Lia. Tama na ang pagiging martir. Oras na para ang ilaw ng tahanan ay maging apoy na tutupok sa kanilang kasinungalingan. Konting tiis na lang, babe. Kapag nakuha na natin ang 50 milyong piso mula sa insurance ni Sari, itatapon ko na ang losyang na yan sa kangkungan. Ang mga salitang iyon ay hindi isang sigaw, kundi isang bulong na puno ng malagkit na pangako at paghahangad. Tumagos ito sa makapal na pinto ng master bedroom at diretsong sumaksak sa dibdib ni Sari. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa madilim na pasilyo ng kanilang bahay. Ang kanyang mga binti, na kanina pa nanginginig sa pagod matapos ang 24 na oras na duty sa ospital, ay tila nawalan ng buto. Mahigpit pa rin niyang yakap ang mga paper bag na naglalaman ng paboritong kare-kare ni Dante at isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Ang akala niyang gabi ng pagdiriwang ay naging simula ng kanyang bangungot. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Isang tawa na dati ay nagbibigay sa kanya ng aliw. Ngunit ngayon ay nagpapahapdi ng kanyang sikmura. Boses iyon ni Viva, ang pinsang buo na tinuring na niyang kapatid, ang babaeng pinag-aral niya, pinatira sa kanyang pamamahay at binihisan mula ulo hanggang paa. Buti naman, Dante, sagot ni Viva, at naririnig ni Sari ang tunog ng katawan na humihiga sa malambot na kama. Ang kama na binili ni Sari mula sa kanyang bonus noong nakaraang Pasko. Nakakasura na ang amoy hospital niyang balat at yung mga kamay niya. Diyos ko, ang gaspang, parang liha. Tuwing hahawakan ka niya, para kang kinukudkod. Dahan-dahang ibinaba ni Sari ang tingin sa kanyang sariling mga kamay. Sa ilalim ng dim light ng hallway, nakita niya ang katotohanan ng sinabi ni Viva. Ang kanyang mga palad ay puno ng kalyo at hiwa, mga peklat ng sakripisyo. Ito ang mga kamay na naglalaban ng damit nilang lahat tuwing linggo para makatipid sa laundry. Ito ang mga kamay na nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa mga pasyente para may maipadala sa tuition ni Viva at sa luho ni Dante. Ang mga kamay na ito na siyang bumuhay sa kanila ay siya palang kinasusuklaman nila. Ang paper bag na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang namamanhid na mga daliri. Lumikha ito ng isang mahina at nanunuyang kaluskos nang dumampi ito sa sahig, ngunit ang tunog na iyon ay parang kulog sa pandinig ni Sari. Mabuti na lamang at ang ingay ng aircon at ang tawanan ng dalawa sa loob ay sapator para matakpan ang kanyang presensya. Hayaan mo, dugtong ni Dante, at na-imagine ni Sari ang paghagod ng asawa sa buhok ng taksil niyang pinsan. Bukas, matatapos na ang lahat. Ang mahalaga, sa atin mapupunta ang mana at insurance. Paano si Lia? Tanong ni Viva. At sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Sari. Ang dugo sa kanyang ugat ay naging yelo. Si Lia? Tumawa ng bahagya si Dante, isang tunog na walang bahid ng pagmamahal ng isang ama. Ilalagay ko siya sa boarding school sa probinsya. Yung mura lang. Sagabal siya sa travel goals natin, babe. Ayokong may bitbit na bata habang nilulustay natin ang pera sa Europe. Sa sandaling iyon, ang sakit ay nagbago ng anyo. Mula sa pagiging isang sugat, ito ay naging isang nag-aalab na puot. Kaya niyang tiisin na tawagin siyang losyang. Kaya niyang tiisin na pagtaksilan siya. Pero ang marinig na ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang buhay at mundo, ay itatapon na parang basura para lang sa pansariling luho, iyon ang hindi niya mapapatawad. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay natuyo, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Akmang bubuksan na sana ni Sari ang pinto para sugurin sila, para ipamukha sa kanila ang kanilang kawalang hiyaan.
Ngunit napahinto siya nang mahagip ng kanyang mata ang cellphone ni Dante na naiwan sa console table sa sala. Umiilaw ito. Isang mensahe ang pumasok at malinaw na nababasa sa screen. Ang nag-text ay isang numerong hindi nakarehistro. Ang laman ng mensahe ay sapat na para patigilin ang paghinga ni Sari. Handa na ang aksidente bukas. Siguradong patay. Wala nang atrasan. Napaatras si Sari, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Napagtanto niya na ang panganib ay hindi lang basta paghihiwalay o panloloko. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay niya, ay hindi lang gustong sirain ang puso niya. Gusto nitong kitilin ang buhay niya. At mayroon na lamang siyang ilang oras para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati puno ng pangarap, tinanong ni Sari ang kanyang sarili. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang payong at ngayon ay siya pa ang nagtutulak sa akin sa bangin? Pinunasan ni Sari ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Sa harap ng salamin sa banyo ng guest room kung saan siya pansamantalang nagtago, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay tila estranghero. Mugto ang mga mata, maputla ang mga labi, at nanginginig ang buong katawan sa pinaghalong takot at puot. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging mahusay na artista ngayon. Mas mahusay kaysa sa kanila. Dahil kung magpapakita siya ng kahit anong senyales ng paghihinala, baka hindi na niya abutan ang pagsikat ng araw bukas. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting lip tint para magmukhang buhay at isinuot ang maskara ng isang walang alam na asawa. Paglabas niya sa kusina, naabutan niya sina Dante at Viva na nakaupo na sa hapagkainan. Tila walang nangyari. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay parang mga patalim na nakatago sa likod ng seda. "Oh babe, nandyan ka na pala," bati ni Dante. Tumayo ito at hinalikan siya sa pisngi. Ang dampi ng labi nito ay nagdulot ng kilabot sa balat ni Sari, na para bang hinahalikan siya ng isang ahas. Amoy na amoy pa rin niya ang pinaghalong pawis at mamahaling pabango ni Viva sa katawan ng asawa. "Happy anniversary!" Pilit ng ngiti ni Sari, inilapag ang kare-kare na binili niya. "Sorry, late din ako. May emergency sa ospital." "Wow, ang bango. Paborito ko to, Ate Sari." Masiglang sabi ni Viva na tila walang bahid ng konsensya habang nilalandi ng tingin si Dante kapag akala nila ay hindi nakatingin si Sari. Naupo sila at nagsimulang kumain. Para kay Sari, ang bawat subo ay parang paglulon ng bubog. Pinanood niya kung paano pagsilbihan ni Viva si Dante ng kanin, kung paano magkapalitan ng makahulugang tingin ang dalawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ibato ang mga plato, pero nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ay ang kanyang sandata ngayon. "Nga pala, babe," sabi ni Dante habang ninunguya ang karneng binili ni Sari mula sa kanyang overtime pay. May inabot itong paper bag sa kanya. "Regalo ko sa iyo. Happy anniversary." Binuksan ni Sari ang bag. Sa loob ay isang simpleng bestida na kulay asul. Manipis ang tela at halatang nabili sa sale. Alam niya ang brand na ito. Madalas itong naka-buy one take one sa mall. Napansin niya ang suot na kwintas ni Viva. Isang kumikinang na gold necklace na alam niyang nagkakahalaga ng higit pa sa 3 buwang sahod niya. Ang pera para sa gamot ni Lia napunta sa leeg ng kabit. "Salamat, Dante. Ang ganda," pagsisinungaling ni Sari. Hinaplos niya ang murang tela, pilit na tinatanggap na ganito na lang kababa ang tingin sa kanya ng asawa. Maya-maya, narinig nila ang maliliit na yabag mula sa hagdan. Bumaba si Lia, ang kanilang 6 na taong gulang na anak, na kusot-kusot pa ang mga mata at yakap ang kanyang paboritong teddy bear. "Daddy? Mommy?" Tawag ng bata. Agad na tumayo si Sari para salubungin ang anak, pero naunang lumapit si Lia kay Dante.
Yumakap ang bata sa binti ng ama. Daddy, bakit amoy Tita Viva ka? Inosenteng tanong ni Lia habang inaamoy ang damit ni Dante. Nanigas ang hangin sa buong silid. Napatingin si Viva kay Dante na biglang namutla. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng kutsarang nabitawan ni Sari sa plato. Ito na ang pagkakataon para magwala, para kumprontahin sila. Pero tinignan ni Sari ang mukha ni Lia. Ang inosenteng mukha na walang kamuwang-muwang sa kasamaan ng mundo. Hindi niya pwedeng sirain ang puso ng anak niya ngayon. Hindi pa. Lumapit si Sari at lumuhod sa harap ni Lia. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses kahit na gumuho na ang kanyang mundo sa loob. Baby, kasi tinulungan ni Tita Viva si Daddy na pumili ng pabango para kay Mommy. 'Di ba, Daddy? Tumingin si Sari kay Dante nang may halong babala at pagpapanggap. Oo, Lia. Ganun nga. Nauutal na sagot ni Dante na tila nakahinga ng maluwag. Niyakap ni Sari si Lia ng mahigpit. Ibinaon niya ang kanyang muka sa leeg ng anak para itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Patawarin mo si Mami, anak. Kailangan nating magsinungaling ngayon para mabuhay tayo bukas. Ang init ng katawan ni Lia ang nagbigay kay Sari ng lakas. Kung para sa sarili lang niya, baka sumuko na siya. Pero para kay Lia, handa siyang maging demonyo kung kinakailangan. Nang gabing iyon, habang naghahanda na sila sa pagtulog, pasimpleng binuksan ni Sari ang maliit na vault sa closet habang nasa banyo si Dante. Alam niya ang passcode, birthday ni Lia. Pero nang silipin niya ang insurance policy, nakakapirma lang niya noong 1 linggo, halos himatayin siya sa galit. Ang beneficiary ay hindi si Lia Alon, gaya ng ipinangako ni Dante, kundi Dante Rivaral lamang. Wala na siyang duda. Ang halagang 50 milyong piso ay ang presyo ng kanyang ulo. Mabilis niyang ibinalik ang dokumento nang marinig niyang bumukas ang pinto ng banyo. Humiga siya sa kama, nagtutulog-tulugan, habang ang puso ay tumitibok ng mabilis na parang tambol sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kabilang side. Narinig niya ang boses ni Dante, malambing at mapanlinlang gaya ng dati. Babe, gising ka pa ba? Ipinagtimpla kita ng gatas. Pampatulog, para mawala ang stress mo sa trabaho. Dahan-dahang iminulat ni Sari ang kanyang mga mata. Nakaupo si Dante sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng mainit na gatas. Ang usok mula rito ay tila may dalang babala. Naalala ni Sari ang text message. Handa na ang aksidente bukas. Alam niya bilang doktor na ang gatas na ito ay maaaring may halong pampatulog o pampahina ng reflexes para siguradong hindi siya makakaiwas sa kung anumang patibong ang naghihintay sa kanya bukas. Inabot ni Sari ang baso. Ramdam niya ang init nito sa kanyang nalamig na mga palad. Tinitigan niya ang puting likido na sa kanyang paningin ay lason na magwawakas sa lahat. Salamat babe, bulong ni Sari. Ang boses ay halos hindi makalabas sa naninikip na lalamunan. Lagi mo talaga akong inaalagaan. Ngumiti si Dante, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre naman, mahal na mahal kita. Hinawakan ni Sari ang baso, nakatingin kay Dante, habang ang tanong ay umiikot sa kanyang isipan. Iinumin ko ba ito at tatanggapin ang aking kapalaran? O ito na ang huling gabi na magiging biktima ako ng iyong pagpapanggap? Dahan-dahang inilapit ni Sari ang baso sa kanyang mga labi. Ang init ng gatas ay humaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng banilya na ngayon ay tila babala ng kamatayan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pag-aabang ni Dante, ang tensyon sa panga nito na pilit nitong itinatago sa likod ng isang mapagkalingang ngiti. Ay, sandali babe! Biglang sambit ni Sari, ibinababa ang baso sa side table. Naiwan ko yata ang charger ko sa sasakyan. Baka malobat ako, may emergency call pa naman ako na hinihintay. Tumayo siya agad bago pa makapagsalita ang asawa. Pagtalikod niya, mabilis niyang dinampot ang baso at naglakad patungo sa bintana kung saan nakatayo ang isang malaking paso ng San Francisco.
Sa dilim ng kwarto at sa pagharang ng kanyang katawan, hindi napansin ni Dante ang kanyang ginawa. Ibinalsos niya ang laman ng baso sa lupa ng halaman. Ang puting likido ay mabilis na sinipsip ng tuyong lupa, parang isang uhaw na halimaw. Bumalik siya sa kama na hawak ang basong wala ng laman. Wala pala sa kotse, nasa bag ko lang pala. Pagsisinungaling niya habang ipinapakita ang basong may bahid na lang ng gatas. Good, bulong ni Dante, at sa pagkakataong ito, totoo na ang kanyang ngiti, isang ngiti ng tagumpay. Humiga na ito at tumalikod, payapa ang loob na ang kanyang asawa ay mahihimbing sa isang tulog na maaring hindi na magising. Kinabukasan, bago umalis patungong ospital, sinilip ni Sari ang halaman. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang San Francisco na kahapon lang ay mayayabong at makukulay na dahon. Ngayon ay laylay na at nangingitim ang mga tangkay. Ang buhay na nasa paso ang sumalo sa kamatayang inihanda para sa kanya. Kung ininom niya iyon, marahil ay isa na lang siyang malamig na bangkay ngayon na iniiyakan ng kanyang anak. Tumakas si Sari sa oras ng kanyang lunch break, ngunit hindi sa mamahaling restaurant kung saan siya madalas dalhin ni Dante para ipagyabang. Nagtungo siya sa isang maliit at maingay na karinderya sa likod ng palengke, ilang kanto ang layo sa ospital. Ang hangin ay amoy usok ng ihaw at pinaghalong mantika ng pritong isda. Ito ang perpektong lugar. Walang makakakilala sa kanya rito. Walang makakarinig sa mga lihim na bubuksan. Sa isang sulok, nakaupo na si attorney, Malaya Kisumbing. Nakasuot ito ng simpleng blouse, malayo sa mga formal na suit na suot nito sa korte. Pagkakita pa lang kay Sari, agad na kumunot ang noo ni Malaya. Alam nito na kapag ang isang kaibigan ay nakipagkita sa ganitong lugar, may dalang mabigat na bagahe ito. Sari, you look terrible. Bungad ni Malaya, hindi na nagpaligoy-ligoy. Inabot nito ang kamay ni Sari na nanginginig sa ibabaw ng lamesang may plastik na takip. Anong nangyari? Si Dante ba? Walang sinabi si Sari. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinarinig ang recording na nakuha niya mula sa baby monitor na palihim niyang iniwan sa kwarto bago siya umalis kanina. Mula sa speaker ng telepono, umaling-aungaw ang boses ni Dante, malinaw sa gitna ng ingay ng mga nag-uumpugang kutsara sa paligid. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa sa preno ng sasakyan niya, pare. Oo, bukas na kami aakyat ng resort. Dapat sa bangin ang bagsak, hindi sa ospital. Namutla si Malaya. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa baso ng tubig ay halos magpadurog dito. Ang mata ng abogado ay nagliyab sa galit na matagal nang kinikimkim para sa kaibigan. Ipapahuli ko siya ngayon din, mariing bulong ni Malaya. Akmang tatayo na para tumawag ng pulis. Attempted parricide mo, Sari. May ebidensya tayo. Huwag. Mabilis na pigil ni Sari. Hinila niya pabalik si Malaya. Kung ipapakulong ko siya ngayon, makakalabas din siya gamit ang piyansa. Magaling siyang magpaikot ng tao at ang pera ng pamilya ko na nilustay niya, hindi na maibabalik. Tumulo ang luha ni Sari, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang binitawan. Malaya, hindi lang hustisya ang gusto ko. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat. Ang dangal, ang pangalan, ang pera, ang kalayaan. Gusto kong lumuhod siya sa lupa at magmakaawa habang pinapanood siya ng buong mundo. Napabuntong hininga si Malaya. Nakita niya ang determinasyon sa mata ng kaibigan na dati ay puro pagpaparaya lang ang laman. Kinuha ni Malaya ang kanyang telepono at tinawagan si Lieutenant Aaron Dizon, ang pinsan ni Sari na nasa CIDG. Aaron, kailangan ka namin. Seryosong sabi ni Malaya sa kabilang linya. Buhay ni Sari ang nakataya. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Sari ang isa pang katotohanan mula sa impormasyong nakalap ni Aaron. Si Dante ay baon sa utang sa isang sindikato ng sugal. Ang deadline ng pagbabayad ay sa mismong kaarawan ni Sari, 3 araw mula ngayon. Kaya pala nagmamadali itong patayin siya. Ang buhay niya ang pambayad sa kalokohan ng asawa niya.
Umuwi si Sari ng hapon na iyon na parang naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang bawat hakbang ay maingat. Pagpasok niya sa gate, naamoy niya ang masangsang na amoy ng usok. Nanggagaling ito sa likod bahay. Dahan-dahan siyang sumilip sa may dirty kitchen. Nakita niya si Dante, nakatalikod at abala sa pagsusunog ng mga papel sa isang lumang drum. Ang mga galaw nito ay balisa, lilingon sa kaliwat kanan na para bang takot na may makakita. Nang pumasok si Dante sa loob ng bahay para kumuha ng tubig, mabilis na lumapit si Sari sa drum. Ang apoy ay halos supok na, ngunit may ilang piraso ng papel na hindi pa tuluyang nagiging abo. Gamit ang isang patpat, sinungkit niya ang isang kapirasong papel na nasa gilid. Mainit pa ito at nangingitim ang mga gilid, pero nababasa pa rin ang mga nakaimprentang salita sa itaas na bahagi. Nanlaki ang mga mata ni Sari at tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Deed of absolute sale, at sa ibaba nito, bagamat sunog na ang kalahati, naroon ang pangalan ng kanilang bahay at lupa. Ang bahay na binili niya mula sa kanyang dugo at pawis, ang santuwaryo na ipinangako niyang hindi kailanman mawawala kay Leah. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang isang pirma. Ang kanyang pirma. Isang pirma na hindi naman niya isinulat, ngunit naroon, malinaw at peke. Hindi lang pala buhay niya ang ibinibenta ni Dante. Pati ang bubong sa ulunan ng kanilang anak ay ipinagpalit na nito para sa sugal at babae. Narinig ni Sari ang yabag ni Dante na pabalik sa likod bahay. Mabilis niyang ibinulsa ang sunog na papel, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Hinarap niya ang asawa, at sa pagkakataong ito, wala nang natirang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon na lamang ay ang malamig na pangako ng isang bagyo. "Oh babe, nandyan ka na pala." Gulat na bati ni Dante, pilit na tinatakpan ng katawan ang umuusok na drum. "Nagsusunog lang ako ng mga lumang dyaryo. Ang dami na kasing kalat." Tinitigan siya ni Sari, diretso sa mata. "Oo nga, Dante. Ang dami na ngang kalat sa bahay na to. At sa tingin ko, panahon na para linisin ko ang lahat." Sa hapagkainan ng gabing iyon, inilapag ni Sari ang isang brown envelope sa gitna ng mesa na tila ito ay isang tropeo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot, na baka mabasa ng asawa ang katotohanan sa kanyang mga mata. Kinailangan niyang humugot ng lakas mula sa alaalang muntik na niyang inumin ang gatas na may lason kagabi. "Babe, may good news ako," panimula ni Sari. Pinipilit na lagyan ng sigla ang kanyang boses habang inaabutan si Dante ng kanin. "Na-approve na ang promotion ko bilang department head. At hindi lang yon, may signing bonus na 5 million pesos. Pero kailangan ko ang pirma mo bilang co-signatory para ma-release ang pondo sa joint account natin." Nakita ni Sari ang pagbabago sa mukha ni Dante. Ang mga mata nito, na kanina ay malamig at walang interes, ay biglang nagningning sa isang pamilyar na kislap. Ang kislap ng pagkaganid. Ang balak na pagpatay ay tila pansamantalang nalusaw sa harap ng amoy ng pera. Alam ni Sari na ang kasakiman ang kahinaan ni Dante, at ito rin ang magiging tali na bibigti sa kanya. 5 million? Halos mabulunan si Dante sa kanyang iniinom na tubig. Mabilis niyang kinuha ang envelope at binasa ang mga pekeng dokumento na inihanda ni Attorney Malaya. "Wow, babe! Ang galing mo talaga! Proud na proud ako sa'yo." Hinawakan ni Dante ang kamay ni Sari. Ang haplos na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya ay ngayon ay nagpapatayo na lamang ng kanyang balahibo. "Kailan natin makukuha?" tanong agad ni Dante. "Next week, babe. Tuesday," sagot ni Sari. "Kaya sana, wag muna tayong gumastos ng malaki hanggat wala pa yung pera." Nakita ni Sari ang pagdadalawang isip sa mukha ng asawa. Alam niyang sa isip nito, kinakansela o ipinagpapaliban na nito ang aksidente na dapat ay mangyayari ngayong araw. Ang buhay ni Sari ay na-extend ng dahil sa pera. Napakaitlap ng kapalaran. Kinabukasan, bilang bahagi ng kanyang plano,
Nagpasya si Sari na bisitahin si Viva sa condo unit nito sa Bonifacio Global City. Ito ang kondo na alam ni Sari ay binabayaran ni Dante gamit ang mga ninakaw na ipon ng pamilya. Pagpasok pa lang niya sa lobby, sinalubong na siya ng lamig ng aircon at amoy ng mamahaling diffuser. Isang malaking kaibahan sa mainit at masikip na bahay na kinalakihan nila ni Viva sa probinsya. Pagbukas ni Viva ng pinto, hindi nito maitago ang gulat at inis. Ate Sari, anong ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay na tanong ni Viva, nakasuot ng silk robe na nagkakahalaga ng higit pa sa isang buwang sweldo ng mga nurse sa ospital ni Sari. Napadaan lang mapainsan, may ibibigay sana ako. Ngiti ni Sari, sabay abot ng isang Tupperware ng laing. Ang paborito ni Viva noong bata pa sila, noong wala pa silang makain, kundi kanin at asin. Niluto ni Inay yan, ipinadala galing Bicol. Pumasok si Sari sa loob kahit hindi siya inimbita. Ang unit ay puno ng mga mamahaling gamit, malaking flat-screen TV, designer bags na nakahilera sa estante, at mga sapatos na nagkalat sa sahig. Tila bumalik ang alaala ni Sari, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya noong umiiyak si Viva sa kanya, humihingi ng pambayad sa tuition dahil mapapalayas na sila sa inuupahan. Naalala niya kung paano siya nag-overtime, kung paano siya hindi kumain ng tanghalian para lang may maipadala sa pinsan. Utang na loob, bulong ng isip ni Sari. Ito pala ang kabayaran ng lahat ng tulong ko. Ang agawin ang asawa ko at ang buhay na pinaghirapan ko. Salamat sa laing, walang ganang sabi ni Viva. Inilapag ang Tupperware sa mamahaling granite counter nang hindi man lang binubuksan. Actually, paalis na ako. May date kami ng friends ko. Napansin ni Sari ang isang pares ng panlalaking sapatos sa may pinto. Isang tatak na sobrang mahal at sporty, hindi estilo ni Dante na mahilig sa leather. At sa ibabaw ng lamesita, may isang lighter na kulay ginto na may inisyal na J. Hindi naninigarilyo si Dante. May tinatago rin pala si Viva kay Dante. Ang ahas ay tinutuklaw din pala ng kapwa ahas. Ah, ganun ba? Sabi ni Sari. Kinuha niya ang bote ng red wine na nakabukas sa mesa at nagsalin sa isang baso. Celebration lang sana. Na-promote kasi ako. Sayang naman. Habang naglalakad palapit kay Viva, na nakatayo sa ibabaw ng kanyang cream-colored na carpet, sadyang natapilok si Sari. Ang baso ay tumilapon. Ang pulang alak ay sumabog sa maputing carpet, gumapang at kumalat na parang sariwang dugo. Ang mantsa ay matingkad at nakapangingilabot tignan sa gitna ng malinis na kwarto. Napasinghap si Viva. Ang mga mata ay nanlaki sa galit. My God, ate! Ang mahal ng carpet na yan. Nako, sorry Viva. Sorry talaga. Paghingi ng tawad ni Sari, habang pinupunasan kunwari ang mantsa. Pero sa loob-loob niya, nakakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Ang dulas kasi ng kamay ko. Hayaan mo, kapag nakuha ko na ang bonus ko next week, papalitan ko yan. Tutal, marami naman akong pera na hindi ko alam kung saan gagamitin. Tinitigan siya ni Viva ng masama, pero agad ding binawi at pinalitan ng plastik ng ngiti nang marinig ang salitang pera. Okay lang bate, aksidente naman, sagot ni Viva. Pero ang talim ng tingin nito ay nakatutok pa rin sa mantsa. Umalis si Sari sa kondo na iyon na magaan ang pakiramdam. Ang mantsa ng alak ay isang babala. Kung kaya niyang dumihan ang carpet, kaya rin niyang dungisan ang perpektong buhay na binuo ni Viva mula sa nakaw na yaman. Pag-uwi ni Sari ng gabing iyon, sinalubong siya ni Dante na may dalang mga tiket. Ang ngiti nito ay abot hanggang tainga. Babe, mag-impake ka na, masiglang sabi ni Dante. Nag-book ako ng weekend getaway sa Tagaytay Highlands. Tayong dalawa lang. Celebration para sa promotion mo at para na rin makapag-relax ka bago mo makuha ang bonus. Kinuha ni Sari ang tiket. Ang petsa ng alis ay sa Biyernes, 3 araw bago ang release ng bonus. Biglang tumunog ang cellphone ni Sari.
Isang mensahe mula kay Eron. Sari, nagkausap kami ng informant. Ang deadline ng utang ni Dante ay inurong ng sindikato sa Lunes. Kailangan kanyang patayin ngayong weekend para makuha ang insurance at mabayaran sila bago siya patayin. Nanginig ang kamay ni Sari habang hawak ang tiket. Ang getaway na ito ay hindi bakasyon. Ito ay isang biyahe patungo sa kanyang libingan. Ang patibong na inihanda niya, gamit ang pera, ay siya ring gagamitin ni Dante para painin siya sa isang lugar na walang makakarinig ng kanyang sigaw. Tumingin siya kay Dante, na abala na sa pag-iimpake ng maleta, humuhuni pa ng masayang kanta. Hindi alam ng asawa niya na sa pag-aakalang siya ang mangingisda, siya pala ang isdang dahan-dahang hinihila paahon sa tubig. Excited na ako, babe, sagot ni Sari. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig. Sisiguraduhin kong hindi natin makakalimutan ang trip na ito. Binalot ng makapal na hamog ang paligid ng Tagaytay nang marating ng sasakyan ni Nasari at Dante ang isang liblib na rest house sa gilid ng bangin. Ang hangin ay humihihip ng malakas, nanunuot sa buto ang lamig. Tila ba nagbabadya ito ng isang masamang pangitain. Para kay Sari, ang lugar na ito ay hindi isang paraiso ng pahinga, kundi isang entablado para sa huling yugto ng kanyang buhay o sa buhay ng kanyang asawa. Bumaba si Dante at magalang na pinagbuksan siya ng pinto. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit sa likod ng salamin ng kanyang mata, nakikita ni Sari ang anino ng isang berdugo. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay, mahigpit, tila ba tinitiyak na hindi siya makakatakas. Ang ganda ng view dito, babe, ani Dante habang iginigiya siya patungo sa isang lumang balkonahe na gawa sa kahoy. Ang ilalim nito ay ang madilim at malalim na bangin na puno ng matutulis na bato at naglalakihang puno. Dito tayo magpicture. Souvenir para sa second honeymoon natin. Sumunod si Sari, bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang panginginig ng sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang railings ay mukhang luma at marupok. Alam niyang ito ang perpektong lugar para sa isang aksidente. Sige, babe, upo ka dun sa may dulo, sa may railing, utos ni Dante habang inilalabas ang cellphone nito. Medyo atras ka pa, para makuha ko yung view ng taal sa likod mo. Gintumalima si Sari, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nakahanda sa anumang pag-atake. Humawak siya ng mahigpit sa poste. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha, ginulo ang kanyang buhok, at ipinaamoy sa kanya ang halimuyak ng lupa at panganib. Atras pa, babe. Konti pa, udyok ni Dante. Lumalapit din ng kaunti. Sa isip ni Sari, bumalik ang ulat na ipinadala ni Eron kaninang umaga. Ang sasakyan nila ay may putol na brake line na sadyang tinapalan lang ng electrical tape para bumigay sa oras na dumaan sila sa matarik na kalsada pababa. Kung hindi nag-insist si Sari na gamitin ang sasakyan ni Dante sa halip na ang sa kanya, marahil ay isa na silang wasak na bakal sa ibaba ng bangin ngayon. Ang planong iyon ay pumalpak, kaya alam niyang gagawin ni Dante ang lahat para matapos ang trabaho dito sa balkonahe. Ayoko, Dante. Nahihilo ako, biglang sabi ni Sari at mabilis na humakbang palayo sa gilid. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng asawa, ang panandaliang pagkunot ng noo bago ito napalitan muli ng plastik na pag-aalala. Okay, okay. Pasok na tayo sa loob. Masyadong mahangin. Sagot ni Dante, itinatago ang inis sa kanyang boses. Sa loob ng villa, naghanda si Dante ng hapunan. Nagbukas ito ng isang bote ng mamahaling red wine. Pinanood ni Sari ang bawat galaw ng kamay ng asawa habang nagsasalin ito ng alak sa dalawang kopita. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline ng isang taong may masamang balak. Cheers, babe! Para sa promotion mo at sa future natin. Itinaas ni Dante ang baso. Tinanggap ni Sari ang baso ngunit hindi uminom. Sa halip, naglakad siya patungo sa banyo bitbit ang alak. Magpapalit lang ako ng damit, babe. Ang lagkit ko sa biyahe. Sa loob ng banyo, ibinuhos ni Sari ang alak sa lababo.
Ang pulang likido ay umikot at naglaho sa drain, kasama ng tiwala na minsang ibinigay niya sa lalaking ito. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang make-up na nagtatakip sa kanyang pagod at puyat ay unti-unti niyang pinunasan gamit ang tissue. Sa bawat hagod, tila tinatanggal niya rin ang maskara ng isang asawang martir. Ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay wala ng takot, wala ng awa. Paalam, sari na mahina. Bulong niya sa sarili. Paglabas niya, nadatnan niyang nakaupo si Dante sa sofa, mukhang naiinip. Mabilis na kumuha si Sari ng pagkakataon habang nakatalikod si Dante para ayusin ang fireplace. Mabilis na dinurog ni Sari ang 2 tableta ng pampatulog na nirekomenda niya sa kanyang mga pasyente at inihalo ito sa baso ng alak ni Dante na nasa mesa. Ito ang kanyang insurance. Kailangan niyang makatulog si Dante para makapaghalungkat siya sa gamit nito at para masigurong aabutan pa siya ng umaga ng buhay. Babe, tawag ni Sari. Lumingon si Dante at kinuha ang baso. Uminom ito ng tuloy-tuloy, hindi alam na ang lason na inihanda niya para sa iba ay siya ring tutunaw sa kanyang diwa. Ilang sandali pa, habang kumakain sila, nagsimulang bumigat ang mga talukap ng mata ni Dante. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, may narinig silang tunog ng sasakyan na huminto sa labas ng villa. Ang graba ay lumutong sa ilalim ng gulong. Napatingin si Dante sa bintana, pilit na nilalabanan ang antok. Sino yan? Sumilip si Sari sa kurtina. Sa liwanag ng poste ng ilaw, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito ang isang babaeng naka-shades kahit gabi na. Balot na balot sa isang trench coat. Si Viva hindi nakatiis ang kabit. Pumunta ito rito para siguraduhing matutuloy ang plano. Naramdaman ni Sari ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Ginawa nilang tagpuan ng kanilang kasalanan ang lugar na dapat ay para sa mag-asawa. Lumingon si Sari kay Dante na ngayon ay halos hindi na maigalaw ang ulo sa sobrang antok at hilo. Ito na ang tamang oras para ibagsak ang bomba. Kailangan niyang pilayin ang plano ni Dante bago pa man makapasok si Viva sa pinto. Nga pala babe, malumanay na sabi ni Sari na upo sa tapat ng asawa at hinawakan ang kamay nito. Nalimutan kong sabihin sa'yo, before tayo umalis, dumaan ako kay Attorney Malaya. Pilit na idinilat ni Dante ang kanyang mga mata. Bakit? Para saan? Ngumiti si Sari, isang ngiti na kasing lamig ng bangin sa labas. Nagpagawa ako ng bagong last will and testament. Naisip ko kasi, ang daming aksidente ngayon. Kung sakaling may mangyari sa akin, gusto kong magkaroon ng kabuluhan ang kamatayan ko. Natigilan si Dante. Ang antok sa kanyang mukha ay panandali ang napalitan ng takot. Anong ibig mong sabihin? Binago ko ang beneficiary ng insurance at lahat ng assets ko. Patuloy ni Sari, ang boses ay matatag at walang bahid ng pagdududa. Tatanggalin ko na ang pangalan mo at ni Lia. Sa halip, idodonate ko ang lahat ng 50 milyong piso at ang mga properties ko sa Bantay Bata at sa charity ward ng ospital. Bumagsak ang panga ni Dante. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging abo. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit babe? Hindi ka ba masaya? Inosenteng tanong ni Sari habang hinihimas ang pisngi ng asawa na unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa gamot. At least, kung mamatay man ako bukas, alam nating makakatulong ako sa maraming tao. Wala kang makukuha kahit 5, pero marami kang matutulungan. Nakita ni Sari ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Dante. Ang plano nitong patayin siya ay biglang naging walang saysay. Kung mamamatay si Sari ngayon, mamamatay rin ang pag-asa ni Dante na bayaran ang utang niya sa sindikato. Si Sari ay naging mas mahalaga ng buhay kaysa patay. Bumukas ang pinto ng villa at pumasok si Viva. Basa sa hamog at masama ang tingin. Ngunit hindi na siya pinansin ni Dante. Ang tingin ng lalaki ay nakapako kay Sari, puno ng horror at desperasyon. Bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa mesa, tinalo ng gamot
at ng katotohanang naisahan siya ng sarili niyang asawa. Ang hangin sa loob ng bahay ay masikip at puno ng lason, kahit na bukas ang lahat ng bintana. Pagkabalik nila mula sa Tagaytay, hindi mapakali si Dante. Parang isang liyong nakulong sa hawla, pabalik-balik siya ng lakad sa sala, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at laging nakatingin sa kanyang telepono. Ang bawat pagtunog ng notification ay nagpapatalon sa kanya sa gulat. Alam ni Sari ang dahilan. Kaninang umaga, habang nagkakape sila sa resort bago umuwi, sinadya niyang banggitin na sa Lunes pa pormal na inunotaryo at ipapasa ni attorney. Malaya ang bagong last will and testament sa korte. Ibig sabihin, mayroon na lamang 24 na oras si Dante para pigilan ang pagbabago ng beneficiary. Kung mamamatay si Sari bago magbukas ang opisina ng abogado sa Lunes, ang lumang kontrata, kung saan siya ang sole beneficiary, ang masusunod. Ito ang huling barahan ni Sari, ang bigyan ang asawa ng isang masikip na deadline para pilitin itong gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Habang nagpapahinga si Sari sa kwarto, kunwaring natutulog, narinig niya ang mahihinang kaluskos mula sa kusina. Hindi ito tunog ng pagluluto. Ito ay tunog ng mabilis na pagbubukas ng mga kabinet, ng paglipat ng mga gamot, at ng nanginginig na mga kamay na tumatama sa mga babasagin. Ilang sandali pa, pumasok sa kwarto si Manang Sol, ang kanilang kasambahay na halos 20 taon nang naninilbihan sa pamilya ni Sari. Namumugto ang mga mata ng matanda at nanginginig ang mga labi habang may hawak na isang gusot na foil pack ng gamot. Ineng, bulong ni Manang Sol, ang boses ay basag sa takot. Isinara nito ang pinto ng dahan-dahan. Nakita ko ito sa basurahan sa CR ng guest room. Tinapon ni Sir Dante. Akala niya siguro na itago niya ng maayos sa ilalim ng mga tissue. Kinuha ni Sari ang foil pack. Ito ay potassium chloride, isang gamot na sa mataas na dosage ay maaaring magdulot ng cardiac arrest. Ito ay mukhang-mukha ng kanyang maintenance medicine para sa palpitations na iniinom niya gabi-gabi. Kung iinumin niya ito, titigil ang puso niya at magmumukha itong natural na atake sa puso dahil sa stress o pagod. Walang bakas, walang ebidensya ng foul play. Niyakap ni Sari ang matanda. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Manang Sol, ang takot para sa alaga na itinuring na niyang anak. Huwag po kayong mag-alala, Manang, bulong ni Sari, pinapatatag ang loob ng matanda kahit siya mismo ay gusto ng sumigaw. Alam ko ang ginagawa ko, basta tandaan niyo po ang bilin ko. Kapag narinig niyo ang signal, tumawag agad kayo ng ambulansya at kay Kuya Eron. Nang makalabas si Manang Sol, mabilis na ikinabit ni Sari ang mga microcamera na ibinigay ni Aaron. Itinago niya ang isa sa gitna ng mga libro sa estante at ang isa naman ay sa likod ng picture frame sa bedside table. Ang bawat anggulo ay kalkulado. Handa na ang entablado para sa huling yugto ng pagtataksil ni Dante. Kinagabihan, bago ang itinakdang oras ng pag-inom ng gamot, tumayo si Sari sa harap ng plansahan. Kinuha niya ang paboritong puting polo ni Dante, ang isusuot nito bukas para sa trabaho, o marahil para sa kanyang burol. Sinimulan niyang plansahin ang damit. Ang init ng plansa ay dumadaiti sa tela. Pinapawi ang bawat gusot, bawat lukot. Dati, ginagawa ito ni Sari nang may halong pagmamahal. Inaamoy pa ang kwelyo dahil gusto niyang laging mabango ang asawa. Pero ngayon, ang bawat hagod ng plansa ay parang pagpapaalam. Isang hagod para sa mga panahong naniwala ako sa iyo. Isang hagod para sa pamilyang sinira mo. At isang huling hagod para sa pagmamahal na pinatay mo. Tinitigan ni Sari ang usok na lumalabas mula sa plansa. Wala na siyang nararamdamang sakit. Ang puso niya ay naging kasing tigas na ng bakal. Ang natitira na lamang ay ang pagnanais na matapos na ang dula-dulaang ito. Inayos niya ang polo sa hanger, kasing ayos ng paghahanda niya sa kanyang sariling kamatayan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Dante na may dalang isang baso ng tubig at ang maliit na lalagyan ng gamot ni Sari.
Ang mukha nito ay puno ng pawis kahit malamig ang aircon, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Sari. Babe, tawag ni Dante. Ang boses ay may halong panginginig na pilit niyang tinatakpan ng lambing. Oras na ng gamot mo. Napansin ko kanina na parang namumutla ka. Kailangan mong magpalakas para sa pag-aayos ng papers mo sa Lunes. Umupo si Sari sa gilid ng kama. Tinignan niya ang asawa. Nakikita niya ang takot sa likod ng mga mata nito. Takot sa mga pinagkakautangan niya. Takot na mawala ang pera, pero wala ni isang bahid ng takot na mawalan ng asawa. Salamat, Dante, sagot ni Sari. Kinuha niya ang tableta mula sa palad ng asawa. Pula ito at bilog, katulad ng kanyang bitamina. Pero alam niyang ito ang potassium chloride na papatigil sa kanyang puso. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ni Dante habang hinihintay ang paglunok ni Sari. Ang kamera sa likod ng picture frame ay nakatutok, handang i-record ang sandali ng pagpatay. Dahan-dahang inilapit ni Sari ang gamot sa kanyang bibig. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante, tila ba hinahamon ito na pigilan siya, tila ba binibigyan ito ng huling pagkakataon na magpakatao. Ngunit hindi gumalaw si Dante. Nakamasid lang ito, naghihintay na bumagsak ang kanyang asawa para makuha ang kalayaan at kayamanan na matagal na niyang inaasam. Idinikit ni Sari ang tableta sa kanyang labi. Sa isip niya, nagbilang siya. 1, 2, 3. Ang screen ay dumilim, kasabay ng pagsara ng huling pinto ng pag-asa para sa kanilang pagsasama. Naramdaman ni Sari ang lamig ng tableta sa kanyang dila bago niya ito tinulak pababa gamit ang isang lagok ng tubig. Hindi ito ang lason na ibinigay ni Dante. Mabilis niya itong napalitan ng isang simpleng vitamin C kanina habang nakatalikod ang asawa gamit ang liksi ng kamay na natutunan niya sa loob ng maraming taon sa operating room. Ngunit para sa gabing ito, kailangan niyang paniwalain ang demonyong kaharap niya na nagtagumpay ito. Ibinaba ni Sari ang baso sa mesa. Ang tunog ng salamin na tumama sa kahoy ay tila hudyat ng pagsisimula ng pinakamahalagang pagganap sa kanyang buhay. Tinitigan niya si Dante, na nakatayo sa paanan ng kama, ang mga mata ay nakapako sa kanya, nag-aabang, naghihintay na bumagsak ang kurtina ng kanyang buhay. Masakit ba ang ulo mo, babe? Tanong ni Dante, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Sinimulan ni Sari ang kanyang akto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nilukot sa isang ekspresyon ng matinding sakit. Humugot siya ng hangin ng paos at kapos, tila ba may kung anong mabigat na dumagan sa kanyang baga. Dante, ungol ni Sari. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Dante, ang sikip, hindi ako makahinga. Kumapit siya sa laylayan ng kumot. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay bumaon sa tela. Dahan-dahan siyang dumulas mula sa pagkakaupo. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig na parang isang manikang pinatid ang mga tali. Ang pagtama ng kanyang balikat sa tiles ay nagdulot ng totoong sakit, ngunit mas masakit ang katotohanang nakita niya sa mga mata ng asawa. Hindi gumalaw si Dante. Hindi ito tumakbo para alalayan siya. Hindi ito kumuha ng telepono para tumawag ng tulong. Sa halip, tumingin ito sa kanyang relos, tila ba binibilang ang bawat segundong lumilipas, sinisiguradong ang gamot ay umepekto na ng tuluyan bago siya umarte. Tahan na, babe. Matatapos na rin yan. Bulong ni Dante. Ang tono ay malumanay ngunit nakapangingilabot, parang nagpapatulog lang ng bata. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat, lalo na sa pera. Gusto sanang sumuka ni Sari sa pandidiri, ngunit kinailangan niyang panatilihin ang kanyang papel. Pinalaki niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Dante sa huling pagkakataon na may halong pagmamakaawa, bago dahan-dahang ipinikit ang mga ito at pinatigil ang kanyang paggalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Isinuko ang kanyang katawan sa kawalan ng kilos.
Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lamang ng mabilis na tibok ng puso ni Sari na pilit niyang pinapakalma. Naramdaman niya ang paglapit ni Dante. Ang anino nito ay tumakip sa liwanag ng ilaw. Yumuko ito at inilapit ang daliri sa ilalim ng ilong ni Sari para damhin kung may hangin pa. Nanatiling bato si Sari. Patay na, bulong ni Dante sa sarili at sa tono nito narinig ni Sari ang isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Biglang nagbago ang anyo ni Dante. Tumakbo ito papunta sa pinto at binuksan ito ng padabog. Manang Sol! Tulong! Si Sari! Sigaw ni Dante. Ang boses ay biglang naging hysterical, puno ng panic na pang-Oscar award. Tumawag kayo ng ambulansya, hindi humihinga ang asawa ko. Ilang saglit pa, narinig ni Sari ang mabibigat na yabag ng mga paa na umaakyat sa hagdan. Hindi ito ordinaryong mga paramedic. Ito ay ang team na inihanda ni Aaron at Attorney Malaya. Naramdaman ni Sari ang mga kamay na bumuhat sa kanya, mabilis, propesyonal, ngunit may ingat. Isinakay siya sa stretcher at itinakbo palabas ng bahay habang si Dante ay patuloy sa kanyang pag-uungal at pag-arte bilang asawang nawalan ng lahat. Sa loob ng ambulansya, habang umaandar ito palayo sa impyernong tinatawag niyang tahanan, iminulat ni Sari ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Aaron. Ligtas ka na, insan. Bulong ni Aaron, hinawakan ang kamay niya. Nakuha ng kamera ang lahat. Ang hindi niya pagtulong, ang paghihintay niya. Nasa atin na ang ebidensya. Ngunit hindi pa tapos ang dula. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Sari, lahat ng staff sa emergency room ay kasabwat sa plano. Pagdating ni Dante, na humahagulgol at nakahawak pa sa stretcher, hinarang siya ng mga nurse. Dito na lang po kayo, sir. Kami na ang bahala kay doktora, mariing sabi ng head nurse. Napigil ang galit sa muka habang tinitignan ang mamamatay tao. Dinala si Sari sa loob ng trauma room. Matapos ang ilang minuto ng kunwaring resuscitation, lumabas ang doktor. Si Dr. Reyes, ang matalik na kaibigan at mentor ni Sari. Ang muka nito ay malungkot at nakayuko. Lumapit si Dr. Reyes kay Dante na nakaupo sa waiting area, nakasubsob ang muka sa mga palad. Mr. Rivaral, tawag ng doktor. Nag-angat ng tingin si Dante. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha. Doc, kamusta ang asawa ko? Sabihin mong buhay siya. Parang awa mo na. Umiling si Dr. Reyes ng dahan-dahan. Ginawa namin ng lahat, Dante. Pero wala na siya. Cardiac arrest. Hindi na kinaya ng puso niya. Napaluhod si Dante sa sahig, humiyaw ng malakas, isang tunog na umaling-ungaw sa buong hallway ng ospital. Ang mga tao sa paligid ay naawa sa kanya. Hindi alam na ang kanyang iyak ay iyak ng tagumpay, hindi ng pagdadalamhati. Gusto ko siyang makita, humihikbi na sabi ni Dante. Gusto ko siyang mayakap sa huling pagkakataon. Pinapasok si Dante sa kwarto kung saan nakahiga si Sari, natatakpan ng puting kumot hanggang leeg. Ang silid ay malamig at tahimik. Iniwan sila ng mga staff para bigyan sila ng privacy. Lumapit si Dante sa bangkay ng kanyang asawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa isang iglap, nawala ang maskara ng lungkot. Ang kanyang mukha ay naging blanko at malamig. Hinaplos niya ang buhok ni Sari, ngunit walang init sa kanyang paghawak. Yumuko si Dante at inilapit ang kanyang bibig sa tainga ni Sari. Sa sobrang lapit, nararamdaman ni Sari ang mainit na hininga ng traidor sa kanyang balat. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang disiplina para hindi gumalaw, para hindi sumakal sa leeg ng lalaking ito. Sa wakas, bulong ni Dante, ang boses ay puno ng lason at kasiyahan. Nawala ka rin sa landas ko. Salamat sa 50 million Los Yang. Huwag kang mag-alala. Gagastusin namin yun ni Viva ng masaya. Tumayo ng tuwid si Dante, inayos ang kanyang gusot na polo, at tinitigan ang mukha ni Sari sa huling sandali na may ngisi sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto,
Ang bawat hakbang ay magaan na tila nabunutan ng tinik. Nang marinig ni Sari ang pagsara ng pinto at ang pagkawala ng mga yabag ni Dante sa hallway, dumilat siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tumulo na ng tuluyan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa sa sarili niyang puso na nagmahal ng ganoon katagal sa isang halimaw. Sa labas ng ospital, sa madilim na parking lot, kinuha ni Dante ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay sa excitement habang dinadayal ang numero ni Viva. "Hello, babe!" Sagot ng babae sa kabilang linya. Napangiti si Dante. Tumingala sa langit na tila nagpapasalamat sa demonyo. Tapos na. Masayang balita ni Dante. Wala na siya. Buksan mo na ang pinakamahal na champagne dyan. Mayaman na tayo. Ang hangin sa loob ng Memorial Chapel ay mabigat at puno ng pinaghalong amoy ng mga kandila at bulaklak ng kalachuchi. Sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga puting rosas at chrysanthemum, nakahimlay ang kabaong nagawa sa mamahaling kahoy. Ang huling higaan ni Sari. Ngunit para kay Dante, na nakatayo sa tabi nito habang nakasuot ng itim na suit, ang kabaong na ito ay hindi simbolo ng pagluluksa kundi isang baul ng kayamanan na malapit na niyang mabuksan. Pinahid ni Dante ang kanyang mga mata gamit ang isang panyo, bagaman tuyo naman talaga ang mga ito. Yumuyugyog ang kanyang balikat sa bawat pekeng hikbi na pinapakawalan niya para sa mga bisita. Lumapit ang mga kaibigan at katrabaho ni Sari. Tinatapik siya sa likod, nag-aalay ng mga salita ng pakikiramay. "Condolence, Dante. Napakabait na tao ni Sari," sabi ng isang matandang doktor. Tumango si Dante. Pilit na pinapalungkot ang kanyang muka. "Salamat, Doc. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala siya." Sa kanyang isipan, iba ang tumatakbo. "Bilisan niyo na. Umalis na kayo para mabasa na ang last will. Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras para sa kanya." Ang mga pinagkakautangan niya ay nagpadala na ng banta kaninang umaga, isang larawan ng kabaong na may pangalan niya. Kailangan niya ang pera ngayong gabi. Bumukas ang malaking pinto ng chapel at pumasok ang isang babaeng umagaw sa atensyon ng lahat, si Viva. Nakasuot ito ng itim na bestida, ngunit hindi ito angkop sa isang lamay. Masyadong mahigpit ang yakap ng tela sa kanyang katawan, at ang leeg nito ay masyadong mababa. Nakasuot din siya ng malaking sunglasses kahit nasa loob ng gusali, tila isang artistang nagtatago sa paparazzi. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga amiga ni Sari ay nagpalitan ng matatalim na tingin. Alam ng lahat na pinsan ni Sari si Viva, pero ang aura nito ay hindi sa isang namatayan ng kapatid, kundi sa isang taong nanalo sa loto. Lumapit si Viva kay Dante. Sa halip na yumakap ng may distansya, humawak ito sa braso ni Dante ng mahigpit. Ang kanyang dibdib ay halos dumikit na sa lalaki. "Dante, okay ka lang ba?" tanong ni Viva. Pero ang kanyang boses ay malanding pabulong. "Umayos ka." Mariing bulong ni Dante sa pagitan ng kanyang mga ngipin, habang nakangiti sa mga nakatingin. "Maraming mata dito." "Wala akong pakialam," sagot ni Viva, inaayos ang kanyang buhok. "Gusto ko lang malaman kung nasaan na si Attorney Malaya. Nasa kanya ang susi ng kalayaan natin." Sa di kalayuan, isang matinis na hagulgol ang bumasag sa bulungan. Dumating si Nanay Sita, ang ina ni Sari, inaalalayan ni Manang Sol. Ang matanda ay halos hindi na makalakad sa sobrang panghihina. Ang kanyang iyak ay tunay, galing sa kaibuturan ng isang inang nawalan ng anak. Tila pinupunit nito ang puso ng bawat nakaririnig. Nang makita ni Nanay Sita si Dante, biglang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa panghihina, sumiklab ang isang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Manang Sol at tumakbo patungo kay Dante. Bago pa makaiwas si Dante, dumapo ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, nagpatigil sa lahat ng usapan. Napahawak si Dante sa kanyang pisngi, gulat at namumula. "Wala kang kwenta!" sigaw ni Nanay Sita.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ipinagkatiwala ko ang anak ko sa'yo. Nangako kang aalagaan mo siya. Bakit? Bakit siya ang nasa kabaong at ikaw ay nakatayo dyan nang walang galos? Akmang susugudin pa sana ni Nanay Tita si Dante, pero inawat siya ng mga kamag-anak. Niyakap siya ng mga ito habang patuloy siya sa pag-iyak. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Si Viva ay napaatras, nagtago sa likod ni Dante, takot na madamay sa gulo. Inayos ni Dante ang kanyang suit, pilit na kinakalma ang sarili. Gusto niyang gantihan ang matanda, pero kailangan niyang panatilihin ang imahe ng mabait na manugang. Naiintindihan ko po kayo, nanay, sabi ni Dante, nagpapakumbaba. Masakit din po para sa akin. Sa wakas, dumating si Attorney Malaya Kisumbing. Nakasuot ito ng formal na business suit, bitbit ang isang makapal na leather folder. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon, tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Agad na lumiwanag ang mukha ni Dante. Iniwan niya si Nanay Sita at sinalubong ang abogado. Attorney, bati ni Dante, halos hindi maitago ang pagmamadali sa kanyang boses. Buti nakarating ka. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero kailangan na nating asikasuhin ang papeles, ang insurance, ang bank accounts. Kailangan ito para sa gastusin sa burol at sa future ni Lia. Tinignan siya ni Malaya. Ang tingin nito ay matalim, parang sinusuri ang kaluluwa ni Dante. Huwag kang mag-alala, Mr. Rivaral, sagot ni Malaya. Ang tono ay malamig. Nasa akin ang lahat ng kailangan natin. So, pipirma na ba ako? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa antisipasyon. Si Viva ay lumapit din, nakikiusyoso. Ang mga mata ay nakapako sa folder. Dahan-dahang umakyat si Malaya sa podium, sa tabi ng kabaong. Kinuha niya ang mikropono. Ang lahat ay tumahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Inakala ng lahat na magbibigay siya ng eulogy. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Malaya. Nandito tayo para magpaalam kay Dr. Sari Alon, isang mabuting kaibigan, anak at ina. Tumingin si Malaya kay Dante na nakatayo sa harap, naghihintay na tawagin para sa mana. Bago mamatay si Sari, patuloy ni Malaya at nakita ni Dante ang kakaibang kislap sa mata ng abogado. May iniwan siyang huling habilin, hindi sa papel, kundi sa isang video na gusto niyang ipapanood sa inyong lahat, lalo na sa kanyang asawa. Kumunot ang noo ni Dante. Video? Wala sa usapan ang video. Kinabahan siya bigla. Tumingin siya kay Viva, na mukhang naguluhan din. Ito ang huling mensahe ni Sari, wika ni Malaya. Pinindot ni Malaya ang remote control, ang malaking LED screen sa likod ng kabaong na kanina ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ni Sari ay biglang nag-itim sandali bago lumiwanag muli. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa namumutlang mukha ni Dante. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Tila ba ang hangin ay biglang hinigop palabas. Lahat ng mata ay nakapako sa screen. Naghihintay kung ano ang sasabihin ng babaeng nasa loob ng kabaong. Ang malaking LED screen sa loob ng kapilya ay nagliwanag. Binabasag ang madilim na atmosfera ng burol. Sa halip na mga larawan ng masasayang alaala ni Sari, bumungad sa lahat ang isang video na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Malabo ang kuha noong una, ngunit luminaw ito nang makita ang figura ni Dante. Nakatayo ito sa gilid ng kama habang inaabot ang gamot kay Sari. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng boses ni Dante mula sa speakers, malinaw, mariin at puno ng lason. Uminom ka na, babe, para matapos na ang lahat. Napaatras si Dante mula sa podium. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang sarili sa screen. Sa video, kitang-kita kung paano niya pinalitan ang gamot ni Sari. Kitang-kita ang panlalamig ng kanyang mukha habang hinihintay ang pagbagsak ng asawa. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa loob ng kapilya. Ang mga bisita ay nagtinginan.
Hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang palabas. Nagbago ang eksena sa screen. Kuha naman ito sa loob ng ospital, sa mismong morgue kung saan dinala ang bangkay ni Sari. Sa video, makikita si Dante na yumuko sa tainga ng bangkay at bumulong. Ang audio ay pinalakas para marinig ng lahat ang kanyang huling mensahe sa asawa. Sa wakas, nawala ka rin sa landas ko. Salamat sa 50 million Los Yang. Huwag kang mag-alala, gagastusin namin yun ni Viva ng masaya. Ang bulungan ay naging sigawan ng galit. Ang mga amiga ni Sari ay napatakip ng bibig sa horror. Si Nanay Sita ay napahawak sa dibdib, ang luha ay pinalitan ng matinding puot habang nakatingin kay Dante. Demonyo ka! Sigaw ng isang kamag-anak. Nanginig ang tuhod ni Dante. Tumingin siya sa paligid, hinahanap si Viva, ngunit nakita niyang sinusubukan na ng kabit na tumakas palabas ng pinto. Hinarang ito ng mga pinsan ni Sari. Hinila nila pabalik si Viva sa gitna, tinanggal ang sunglasses nito para makita ng lahat ang mukha ng kasabwat. Hindi, edited yan, deepfake yan! Sigaw ni Dante, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang itinatanggi ang katotohanan. Si Raulo ang gumawa niyan. Mahal ko ang asawa ko. Mahal? Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa screen. Nanggaling ito sa likuran ng kapilya. Isang boses na pamilyar, buo at puno ng kapangyarihan. Napalingon ang lahat sa entrance. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang liwanag mula sa labas. Mula sa silaw, isang figura ang dahan-dahang naglakad papasok. Hindi ito multo. Nakasuot ng purong puting suit na nagpapatingkad sa kanyang morenang balat, naglakad si Sari papasok. Wala na ang losyang na bestida. Wala na ang pagod na mukha. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang makeup ay simple ngunit elegante, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang. Napasinghap ang buong kapilya. Ang ilan ay napatayo sa gulat. Si Dante ay parang nakakita ng sarili niyang kamatayan. Napaatras ito hanggang sa mabunggo niya ang kabaong sa kanyang likuran. Sari, utal na bulong ni Dante, ang kulay ng kanyang mukha ay mas maputla pa sa mga bulaklak sa paligid. Papatay ka na, nakita kita, nagpatuloy sa paglakad si Sari. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila ritmo ng paghuhukom. Huminto siya sa gitna, ilang metro lang ang layo kay Dante at Viva. Tiningnan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa, na parang mga insekto na kailangan ng puksain. Nagustuhan niyo ba ang palabas, Dante? Viva? Tanong ni Sari. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Iyan ang regalo ko sa inyo. Ang makita ng buong mundo kung gaano kaitim ang inyong mga budhi. Buhay ka, hindi makapaniwalang sabi ni Viva, nanginginig sa takot at hiya habang pinapalibutan siya ng mapanghusgang tingin ng mga tao. Oo, buhay ako, sagot ni Sari. Tumingin siya sa mga bisita, pagkatapos ay binalik ang tingin sa asawa. Patawad kung na-disappoint ko kayo. Walang 50 million pesos. Walang mana, ang tanging meron kayo ngayon ay isang kaso ng frustrated parricide at conspiracy to commit murder. Biglang natauhan si Dante. Ang takot ay napalitan ng galit, galit ng isang talunan. Napagtanto niyang wala na. Wala na ang pera, wala na ang reputasyon, at tapos na ang kanyang maliligayang araw. Ang lahat ng plano niya ay gumuho dahil sa babaeng inakala niyang tanga. Hayop ka! Sigaw ni Dante. Nawala ang kanyang katinuan. Pinagplanuhan mo to! Niloko mo ako! Sumugod si Dante kay Sari. Ang kanyang mga kamay ay nakaakma para sakalin ang leeg ng asawa. Nagtilian ang mga tao. Akala nila ay masasaktan si Sari. Ngunit hindi man lang kumurap si Sari. Nanatili siyang nakatayo, matatag, hindi natitinag. Bago pa man makalapit ang kamay ni Dante sa kanya, mabilis na lumabas mula sa gilid si Lieutenant Aaron Dizon at ang kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, napadapa si Dante sa sahig.
Ang mukha nito ay sumubsob sa malamig na tiles. Narinig ng lahat ang tunog ng bakal na sumara sa pulsuhan ni Dante. Kasabay nito, nilapitan din ng mga babaeng pulis si Viva at pinusasan ito. Dante Rivaral at Viva Serrano, deklara ni Eron habang itinataas si Dante mula sa pagkakasubsob. Arestado kayo sa salang pagtatangka sa buhay ni Dr. Saria Alon. Nagpupumigla si Dante. Ang kanyang suit ay gusot-gusot na. Ang kanyang mukha ay puno ng uhog at luha. Wala na ang investment banker na tinitingala ng lahat. Ang natira na lang ay isang kriminal. Sari, asawa mo ako. Patawarin mo ako. Sigaw ni Dante habang hinihila siya ng mga pulis. Nagmamakaawa na ito ngayon na wala na ang angas. Babe, nagkamali lang ako. Huwag mo akong ipakulong. Lumapit si Sari kay Dante. Tinignan niya ito sa huling pagkakataon. Walang awa, walang pagmamahal. Ang asawa ko ay namatay na noong gabing piliin mong ipagpalit kami ng anak mo sa pera. Malamig na wika ni Sari. Ang nasa harap ko ngayon ay wala ng halaga kaysa sa alikabok sa sapatos ko. Tinalikuran ni Sari ang asawa at lumapit sa kanyang ina. Niyakap niya si Nanay Sita ng mahigpit. Ang mga tao sa kapilya ay nagsimulang pumalakpak. Isang palakpak ng paghanga at suporta para sa babaeng bumangon mula sa sarili niyang hukay para ipaglaban ang kanyang dangal. Habang kinakaladkad ng mga pulis sina Dante at Viva palabas ng kapilya, sinalubong sila ng kislap ng mga kamera ng media na ipinatawag ni Malaya. Ang kanilang kahihiyan ay naka-livestream na sa buong bansa. Ito ang tunay na hiya na higit pa sa kamatayan. Ang labas ng presinto ay tila naging isang dagat ng nag-uumpugang tao at nakakasilaw na liwanag. Ang balita tungkol sa The Resurrection of Dr. Sari Alon ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan at ngayon ang buong bansa ay nakabantay. Para kay Dante, ang bawat kislap ng flash ng kamera ay parang latigo na humahampas sa kanyang natitirang dignidad. Nakayuko siya, pilit na tinatakpan ang muka gamit ang kanyang mga kamay na nakaposas, ngunit wala na siyang mapagtataguan. Ang kanyang pangalan, na dati ay kasing kahulugan ng tagumpay sa mundo ng negosyo, ay isa na ngayong biro. Sa kanyang tabi, si Viva ay hindi magkandaugaga sa pagtakip sa sarili. Ang mamahaling bestida na isinuot niya para magpasikat sa lamay ay gusot-gusot na ngayon. Ang kanyang buhok ay sabog at ang maskara sa kanyang mga mata ay kumalat sa pisngi dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi ko kasalanan to. Pinilit niya lang ako. Sigaw ni Viva sa mga reporter na nagpipilit ilapit ang mga mikropono sa kanilang mga muka. Si Dante ang may pakana ng lahat. Biktima lang din ako. Napaangat ng tingin si Dante. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa kanyang dibdib ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa at anak, ay siya ngayong unang-unang naglaglag sa kanya para isalba ang sarili. Anong pinilit? Ganting sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ikaw ang nag-uudyok sa aakin. Ikaw ang nagsabing patayin natin siya para makuha ang pera. Nagkagulo ang mga tao. Ang pagtatalo ng dalawang magkakasabwat ay naging isang live drama na pinapanood ng sambayanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dante ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng leather jacket sa gilid ng kalsada. Tahimik lang ang mga ito, nakatingin sa kanya ng masama. Namutla si Dante. Sila ang mga tauhan ng sindikato. Ngayong alam na nilang wala siyang makukuhang pera at makukulong siya, ang utang niya ay sisingilin sa ibang paraan sa loob ng selda. Ang tunay na impyerno ay hindi pa nagsisimula. Sa loob ng interrogation room, ang hangin ay malamig at amoy lumang kape at bakal. Nakaupo si Dante sa isang silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakataip sa mesa. Wala na ang yabang. Wala na ang kinang. Ang nasa harap ni Sari ngayon ay isang lalaking basag, nanginginig at kaawa-awa. Pumasok si Sari, kasunod si Attorney Malaya at Lieutenant Aaron. Umupo si Sari sa tapat ng asawa.
Ang kanyang mukha ay kalmado, malinis, at puno ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Sari, bulong ni Dante, at biglang bumuhos ang kanyang luha. Lumuhod siya sa sahig, pilit na inaabot ang kamay ng asawa kahit nakaposas. Babe, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Para kay Lia, huwag mong hayaang lumaki siyang may amang kriminal. Hindi gumalaw si Sari. Hindi niya iniurong ang kanyang kamay, pero hindi rin niya ito inabot. Tinignan niya lang si Dante na parang isang estranghero. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak natin, mahinahong sagot ni Sari. Noong binalak mong patayin ako, inisip mo ba si Lia? Noong kinuha mo ang pera para sa operasyon niya at ibinili mo ng bag ng kabit mo, inisip mo ba siya? Nagipit lang ako, Sari. Baon ako sa utang, katwiran ni Dante. Alam ko, sagot ni Sari. Kinuha niya ang isang folder mula kay Malaya at inilapag ito sa mesa. At alam ko rin na hindi lang sa akin ka nagnakaw. Binuksan ni Dante ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay mga dokumento mula sa kumpanyang pinapasukan niya. Mga ebidensya ng qualified theft at embezzlement. Ipinadala ko na ang kopya nito sa mga boss mo, patuloy ni Sari. Matagal ka na palang nagnanakaw sa kumpanya para sustentuhan ang luho nyo ni Viva. Kaya kahit iurong ko ang kaso ko na hinding-hindi ko gagawin, mabubulok ka pa rin sa kulungan dahil sa mga kaso ng kumpanya mo. Bumagsak ang balikat ni Dante. Ang huling pag-asa niya ay naglaho. Wala na siyang lusot. Tinitigan niya si Sari, naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal, ngunit ang nakita niya lang ay ang refleksyon ng sarili niyang kasalanan. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Dante. Ang boses ay mahina na parang simoy ng hangin. Umiling si Sari. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Noong una, oo, gusto kitang saktan, gusto kitang gantihan, sagot ni Sari habang naglalakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi para sa asawa, kundi para sa isang taong sinayang ang lahat ng magagandang bagay sa buhay. Pero ngayon, wala na akong nararamdaman, Dante. Hindi galit, hindi puot, wala. At para sa akin, yun ang pinakamasakit na parusa. Ang malaman mong wala ka ng halaga sa taong dating handang ibigay ang mundo para sa'yo. Lumabas si Sari ng kwarto. Iniwan si Dante na humahagulgol sa gitna ng 4 na sulok ng pader na magiging mundo niya sa mga susunod na dekada. Sa labas ng presinto, naghihintay ang mga reporters. Nang makita nila si Sari, tumahimik ang lahat. Hindi na siya ang biktimang kaawa-awa. Siya ay simbolo ng katatagan. Lumapit si Sari sa mga mikropono. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Dr. Alon, anong plano niyo ngayon? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Sari. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na umaabot sa mata. Ang pera na narecover namin mula sa mga hidden accounts ni Dante at ang danyos na makukuha ko mula sa kaso, hindi ko gagamitin para sa sarili ko, pahayag ni Sari. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Itatayo ko ang Lia Alon Foundation, isang institusyon na tutulong sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng domestic violence at abuso. Gusto kong malaman ng bawat babae na nasasaktan at natatakot na may pag-asa, na kaya nilang bumangon, na hindi nila kailangan ng lalaki para mabuhay ng marangal. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa di kalayuan, nakita ni Sari si Nanay Sita na karga-karga si Lia. Kumaway ang bata sa kanya. Mami! Sigaw ni Lia. Tumulo ang luha ni Sari, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Tinahak niya ang daan patungo sa kanyang pamilya habang ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha ng larawan ng isang babaeng hindi lang basta nakaligtas, kundi muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang hatol ng korte, ngunit para kay Sari,
Ang tunay na kalayaan ay nagsimula lamang noong araw na isinuko niya ang susi ng kanilang lumang bahay. Nakatayo siya sa harap ng gate. Pinagmamasdan ang sold sign na nakasabit doon. Ang bahay na iyon, na minsan niyang inakalang kastilyo ng kanyang mga pangarap, ay isa palang bilangguan na puno ng mga multo ng pagtataksil at sakit. Ngayon, habang hinihila niya ang kanyang maleta palayo, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Tila ba tinanggal ang isang napakabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg. Wala nang bakas ni Dante, wala nang amoy ng kasinungalingan, at wala nang takot na baka hindi na siya magising kinabukasan. Ang nilipatan nilang bagong bahay ay isang maliwanag at maaliwalas na villa sa isang tahimik na probinsya malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Dito, ang hangin ay amoy damo at bulaklak, hindi usok at lason. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay cream at pastel yellow. Sumasalamin sa bagong pag-asa na umuusbong sa kanilang puso. Tuwing umaga, ang gigising kay Sari ay hindi na ang mabigat na pakiramdam ng obligasyon o ang malamig na pakikitungo ng asawa, kundi ang halakhak ng kanyang anak na si Lia at ang amoy ng sinangag at tuyo na niluluto ni Nanay Sita. Isang hapon, habang nagkakape si Sari sa veranda, napadako ang kanyang tingin sa cellphone. Isang kaibigan mula sa Bicol ang nagpadala ng litrato. Sa larawan, makikita si Viva. Wala na ang influencer na mahilig mag-post ng OOTD at mamahaling kape. Ang Viva sa litrato ay nakasuot ng lumang duster, nakatsinelas na putik-putik, at nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay payat at nangingitim sa araw, at ang mga mata ay puno ng lungkot at hiya. Ayon sa kwento, itinakwil ito ng buong angkan at walang gustong kumupkop sa kanya dahil sa takot na madamay sa iskandalo. Ang karma ay hindi pala laging mabilis. Minsan ay mabagal ito, ngunit sigurado at masakit. Tinignan lang ito ni Sari sandali. Wala nang galit, wala nang awa, kundi isang simpleng pagtanggap na ang bawat utang ay may katapat na bayad. Pinatay niya ang screen ng cellphone at humigop ng kape. Mas masarap ang lasa ng buhay kapag wala ka ng bitbit na puot. Bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni attorney, Malaya. Bumaba ito na may dalang isang basket ng mangga at matatamis na ngiti. Sa mga nakalipas na buwan, naging regular na bisita si Malaya. Hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan na naging sandalan niya noong panahong gumuguho ang kanyang mundo. Good afternoon, Doktora. Sari, bati ni Malaya iniabot ang basket. Galing sa farm namin. Alam kong paborito niyo ni Nanay Sita yan. Salamat Malaya, sagot ni Sari. Sakto, nagluluto si Nanay ng ginataan. Dito ka na maghapunan. Naupo sila sa hardin habang pinapanood si Lia na naglalaro kasama ang asong si Bantay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Malaya, at sa unang pagkakataon, napansin ni Sari ang payapang aura ng lalaki. Walang pagpapanggap, walang motibo, puro respeto at suporta lang. Masaya ako na makita kang ganito, Sari, wika ni Malaya. Ang boses ay malumanay. Yung ngumingiti ka na hindi dahil kailangan, kundi dahil totoo. Napatingin si Sari sa kanya. Salamat sa lahat, Malaya. Kung wala ka, baka nasa ilalim na ako ng lupa ngayon. Nasa iyo ang lakas, Sari. Taga-abot lang ako ng espada. Pero ikaw ang lumaban sa gera, sagot ni Malaya. Ipinatong nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sari na nasa mesa. Isang dampi na magaan, mainit at walang halong malisya. Ito ay hawak ng isang taong handang maghintay hanggang sa maghilom ang lahat ng sugat. Nandito lang ako. Walang pressure, walang pagmamadali. Basta alam mong may kakampi ka. Hindi inalis ni Sari ang kanyang kamay. Sa halip, tumango siya at ngumiti. Sa ngayon, sapat na ang pagkakaibigang ito. Ang puso niya ay nagpapahinga pa, pero hindi na ito sarado. Nang magtakip silim, niyaya ni Sari si Lia sa likod bahay. May dala silang maliit na punla ng puno ng mangga. Anak, itatanim natin to, paliwanag ni Sari habang nagbubungkal sila ng lupa. Ang punong ito ay lalaki kasabay mo. Magiging matibay ang mga ugat nito
At kahit anong bagyo ang dumating, hindi ito tutumba. Gaya natin. Masayang tumulong si Leah sa pagtatakip ng lupa sa ugat ng halaman. Ang kanyang maliliit na kamay ay marungis ngunit puno ng buhay. Nang matapos sila, niyakap ni Sari ang anak. Ang amoy ng pawis at lupa sa katawan ni Leah ay ang pinakamababangong pabango sa mundo. Ito ang amoy ng buhay, ng pagpapatuloy, ng tagumpay. I love you, Mommy, bulong ni Leah. I love you most, anak, sagot ni Sari, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng healing. Hindi ito ang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagkatuto na ang sakit ay hindi na kayang saktan ka muli. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ni Manang Sol na may dalang isang sobre. Ang mukha ng matanda ay may halong pag-aalala. Ineng, may sulat galing sa bilibid, sabi ni Manang Sol. Galing daw kay Dante. Natigilan si Sari. Kinuha niya ang sobre. Ito ay gawa sa mumurahing papel. At ang sulat kamay sa pangalan niya ay pamilyar ngunit nanginginig. Sa loob nito, marahil ay mga pahina ng pagsisisi, ng paninisi, o ng panibagong manipulasyon. Marahil ay humihingi ito ng tawad o humihingi ng pera o simpleng gusto lang nitong guluhin muli ang isipan ni Sari. Tinignan ni Sari si Malaya at Nanay Tita na nakatingin sa kanya. Nag-aabang sa kanyang gagawin. Naglakad si Sari patungo sa fireplace kung saan may maliit na apoy na nagbibigay init sa sala. Tinitigan niya ang sobre sa huling pagkakataon. Ang pangalang Dante Rivaral ay wala ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya kailangang magbasa ng kasinungalingan para malaman ang katotohanan. Ang nakaraan ay tapos na at wala nang puwang ang mga salita ng isang multo sa kanyang kasalukuyan. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Sari ang selyadong sobre sa apoy. Pinanood niya kung paano kinain ng dila ng apoy ang papel. Ang mga gilid nito ay umitim, kumulubot at naging abo. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay hindi man lang nabasa, naging usok na lamang na tinangay ng hangin palabas ng tsimenea. Kasabay ng pagkawala ng sulat ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa. Humarap si Sari sa kanyang pamilya, kay Nanay Sita, kay Leah, kay Manang Sol at kay Malaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa luha, kundi sa liwanag ng apoy at ng isang magandang bukas. Kain na tayo, anyaya ni Sari at ang boses niya ay puno ng saya. Ang dagundong ng palakpakan sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila alon na humahampas sa apat na sulok ng bulwagan. Ang liwanag mula sa malalaking kristal na aranya ay sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling gown at suit ng mga panauhin. Ngunit walang mas nagniningning pa kaysa sa babaeng nakatayo sa entablado. Si Dr. Saria Alon, ang bagong hospital director at founder ng Leah Alon Foundation, ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Wala na ang mga bakas ng puyat at pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. At ang kanyang mga mata ay hindi na salamin ng isang biktima, kundi ng isang tagumpay. Sa kanyang harapan, hawak niya ang Woman of the Year Award. Mabigat ang tropeyo, ngunit mas magaan ito kaysa sa krus na binuhat niya 3 taon na ang nakalilipas. Dati, panimula ni Sari sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng emosyon na bumihag sa atensyon ng lahat. Akala ko, ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa kanyang pamilya. Akala ko, ang pagiging martir ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Huminto siya sandali. Ang katahimikan sa bulwagan ay tanda ng paggalang at pakikinig. Sa gitna ng madla, nakita niya si Nanay Sita na nagpupunas ng luha gamit ang panyo. Katabi si Manang Sol na nakasuot ng pinakamaganda nitong barot saya. Pero natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na mali pala iyon, patuloy ni Sari. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat sumisira sa'yo. Hindi ito dapat umubos sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang mapanatiling buo ang isang pamilyang bulok,
kundi ang magkaroon ng tapang na buuin ang sarili mong pagkatao matapos kang durugin ng mundo. Muling umalingaw ang palakpakan. Sa front row, nakaupo ang 9 na taong gulang na si Leah. Wala na ang batang nalilito at takot. Nakangiti ito ng malapad, pumapalakpak ng malakas, puno ng pagmamalaki sa kanyang ina. Si Leah ang buhay na patunay na tama ang desisyon ni Sari. Ang bata ay lumaking matalino, masayahin at higit sa lahat, ligtas mula sa lason ng kanyang ama. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng isang masikip at madilim na selda sa New Bilibid Prison, ang hangin ay hindi amoy pabango at pagkain kundi amoy amag at ihi. Nakaupo si Dante sa isang sulok, nakabaluktot sa lamig ng sementadong sahig. Ang dating makisig at mayabang na lalaki ay isa na ngayong anino. Ang kanyang buhok ay numinipis at puno ng uban. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang katawan ay tinutumba ng walang tigil na ubo. Walang bumibisita sa kanya. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay itinakwil siya matapos pumutok ang balita ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya. Si Viva, na nakulong sa Women's Correctional, ay nagpadala ng mensahe na isinisisi sa kanya ang lahat ng kamalasan nito. Ang mga makaibigan niya sa sugal ay matagal na siyang kinalimutan. Tumingala si Dante sa maliit na rehas na bintana kung saan sumisilip ang kapirasong buwan. Naalala niya ang mukha ni Sari, ang mukha ng babaeng minahal siya ng totoo, ang babaeng tinangka niyang patayin. Ang pagsisisi ay parang asido na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang bituka. Pero huli na ang lahat. Ang kanyang kapalaran ay mabulok ng mag-isa, habang ang babaeng tinawag niyang Losyang ay lumilipad na ngayon ng mataas, hindi na maabot ng kanyang maruruming kamay. Bumalik ang eksena sa ballroom. Bumaba si Sari sa entablado at sinalubong siya ni Attorney Malaya. Iniabot ng lalaki ang isang baso ng sparkling water at isang mainit na ngiti. Ang ganda ng speech mo, bati ni Malaya. Sa loob ng 3 taon, nanatili itong tapat na kaibigan at tagapayo. Hindi ito nagmadali, hindi ito namilit. Hinintay lang nito na kusang maghilom ang puso ni Sari. Salamat, Malaya, sagot ni Sari. Para sa inyo yon, sa mga hindi sumuko sa akin. Handa na ba ang puso mo para sa susunod na kabanata? Makahulugang tanong ni Malaya. Tinignan ni Sari si Leah na tumatakbo palapit sa kanila para yumakap. Tinignan niya ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan. At tinignan niya si Malaya, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng respeto bago pa man ang pag-ibig. Hindi ko alam kung ano ang susunod na kabanata, sagot ni Sari habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak at tumitingin kay Malaya. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang nagsusulat ng kwento ko. At sigurado ako, magiging masaya ito. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap na parang mga bituin sa lupa. Kinukunan ang larawan ng isang pamilyang hindi perpekto, pero buo. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, katatagan, at pagpapatawad sa sarili. At doon nagtatapos ang kwento ni Sari, hindi sa isang halik, hindi sa isang paghihiganti, kundi sa isang matamis na ngiti ng isang babaeng natagpuan muli ang kanyang sarili.